Mga kapuso, narito pa rin tayo sa Dr. Santos Station dito po sa Parañaque na ito po yung stasyon ng LRT1 na nagsimula magpatupad ng taas sa pasahe simula ngayong araw na ito. At yung nakikita ho natin dito, talaga ito ho yung mga pasahero, volume ng pasahero dahil rush hour na po. Ito siyempre, nakikita natin mga estudyante, mga empleyado, mga kawani na papasok sa kanilang mga trabaho, mga estudyante na papasok sa kanilang mga eskwelahan. At kanina nakausap po natin yung ilang mga sumasakay dito sa LRT1. Sabi nga ho nila, bagamat siyempre hindi ho sila sang-ayon na magkaroon ng pagtataas sa singil na pasahe, pero wala naman silang magagawa dahil kailangan nilang sumakay dito at ito pa rin yung pinaka-convenient at pinakamabilis na paraan ng transportasyon para mas mabilis silang makarating sa kanilang mga paroroonan. So sabi lang nila, mas maganda nga sana kung wala magiging taas, pero sabi naman ho ng pamunuan ng LRT1, kailangan na ipatupad ang taas singil sa pasahe dahil baka naman ho malugi ang LRT1 kung hindi pa ipatutupad ang taas singil sa pasahe. Samantala, ang nakikita nga ho natin ngayon ay mahabang pila dahil nasa rush hour na ho tayo. Ito ho yung mga kababayan natin na papasok na sa kanilang mga trabaho at papasok na sa mga eskwela. Ang dami ako nakikita mga estudyante dito, mga galing ho dito sa Parañaque, dito na ho. Ang dulo ng estasyon na ito ay sa Fernando Po Junior Station. Nasa Myanmar na ang humanitarian team na ipinadala ng gobyerno kasunod ng magnitude 7.7 na lindol. Papanayin po natin, kaugnay niyan, si Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Herbosa, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa mga nagsusubaybay sa unang hearing. Kumusta na po yung search and medical operations ng ating humanitarian team na nasa Myanmar? Yes, safely nakalating kahapon ng 2:00 ng hapon yung ating 53-man contingent ng Philippine team. Ang 32 doon ay galing sa Department of Health sa ating ospital sa Tacloban, yung Eastern Visayas Medical Center na pinangungunuan ni Dr. Ivy Losada. Na magse-set up sila ng camp at yung kanilang services at within 24 hours, available na sila mag-service sa ating mga victims ng earthquake dyan sa Myanmar. Initially ho ba nabanggit kung gaano kadelikado ang sitwasyon doon, Secretary? Yes, no, ang maraming building ang nag-collapse, marami pang kailangan ng search and rescue. May kasama silang team from the Bureau of Fire na Urban Search and Rescue na umalis kahapon. At madadagdagan pa sila. Ang total contingent natin 90 plus, no? So I think 53 pa lang yung unang napadala ng dalawang C-130 na umalis kahapon ng umaga. Nakafocus ho ba sila doon sa apat nating kababayan na patuloy na hinahanap? Oo, kasama din yun yata sa mission ng ating search and rescue. At of course, yung mga iba pang mga victims na natrap sa mga rubble ng madaming collapsed building dyan sa Myanmar. Opo. Yung pangalawang batch po, kailan po aalis? O nakaalis na Alam ba, ko Secretary? today, no, Okay. Igan, paalis na rin ang contingent na yon. Opo. Puro sa Myanmar lang po ang punta nila o meron din tayong sa Thailand? Myanmar lang po ang nag-request ng medical assistance, urban search and rescue at iba pang mga bagay. Ang Opo. Thailand di naman nag-request sa atin po. Okay. Balik tayo Pilipinas. Secretary, kamusta na ang sitwasyon sa Philippine General Hospital na nasa critical overcapacity raw, yung ER? Noong last week nangyari yan, actually hindi naman yung problema yung mga pasyente, yung problema yung oxygen ports na kinakabitan ng ating mga ventilators. Kaya Opo. ang sabi nila, nag-warning sila na kayo ay medyo serious, baka hindi kayo mabigyan ng tamang serbisyo. At Opo. sumalo naman po ang Department of Health. 17 po ang ospital natin dito sa Metro Manila. Kaya nagbigay naman ako ng abiso para dun sa mga tatanggihan or para hindi na sila tumuloy sa PGH, para hindi na maantala at tumuloy na sa mga iba't ibang Department of Health hospital kagaya ng Jose Reyes, Tondo Medical, sa East Avenue at marami pang iba. Yung oxygen ports na lutas na rin po, yung problema. Opo, ang nangyayari dyan, pagka may mga napauwi ng pasyente, naki-clear up yung mga pasyenteng naka-ventilator sa emergency department. So, alam ko, bumababa na at in a few days, baka mag-declare na sila ng normal status nila ulit. Bantay dengue, Secretary, kamusta na? Well, tumaas ang ating dengue by over 75%, no? Kumpara sa last year. And because of this, ini-expect ko na ito siguro yung taon, every 3 to 5 years kasi nagkakaroon tayo ng outbreak ng dengue. Ang outbreak nating huli, 2019. So, naghihintay tayo ng malaking outbreak. So, ito yung taon na yun na most likely, no? Umiikot kasi yung mga variant.
Tapos, meron din tayong climate change. Di ba, nag-uulan nitong January, February. Opo. So, dumami yung lamok. Tapos, mainit. Gustong-gusto ng lamok yung mainit. Kaya pag madami ang dengue, madami ang lamok. At pag para ang programa ng Department of Health dyan, yung taob, taktak, tuyo at takip para doon sa mga pinamumugaran ng mga mosquito na Aedes na nagdadala ng sakit na dengue. So 4 o'clock habit po yun, maglinis tayo ng mga pinupugaran ng tubig para hindi dumami ang dengue. Secretary, paalala lang po sa damang init na naranasan natin ngayon. Ayan, so meron tayong very high heat index, umaabot ng mga 40 to 50 degrees centigrade sa ating mga probinsya sa norte, no? Kailangan mag-ingat talaga yung mga taong nandoon sa matataas na heat index, tamang suot, pwede kayong magkaroon ng mga iba't ibang sakit kagaya ng heat fatigue, heat stroke at pwedeng himatayan at dalhin sa ospital. So very important, mag-hydrate tayo, magsuot ng sombrero, maglagay din ng sunblock para hindi magkaroon ng sunburn kung matagal sa araw. At kung maiiwasan, every few hours, papasok po tayo sa malamig-lamig na lugar, sa lilim, para mag-cool down ng ating katawan at hindi abutin ng heat illness. Maraming salamat, Health Secretary Ted Herbosa. Ingat po. Maraming salamat. Ingat, Igan. Dapat din daw isama sa babantayang indikasyon ng posibleng problema sa puso ang size ng baywang ayon sa ilang eksperto. Live mula sa San Juan, may report ang kasama nating si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Health is wealth, sabi nga, at lalo raw yayaman ang pagdepensa sa ating kalusugan kung pati raw waistline ay babantayan. Hindi raw sapat na bantayan lang ang body mass index, blood pressure at sugar level para palakasin ang kalusugan. Kailangan pati ang bewang i-maintain, ayon kay Dr. Avelino Aventura Jr. sa isang forum ng Philippine Heart Association. Ayon sa mga eksperto, kailangan daw panatilihin mula 33 to 34 inches daw ang waistline sa mga babae at 37 inches naman sa mga lalaki. Dahil ang obesity raw ay maaari raw magdulot ng problema sa metabolismo, pati raw sa puso, mga kapuso. Kaya naman si Peng Villanueva na panatili ang balingkinitang bewang kahit senior citizen na. Naging maintenance niya rin ito bilang stroke survivor. Pag nakakapag-ehersisyo kayo, anong pakiramdam siya? Yung pakiramdam ko parang okay. Medyo magana ako kumain sa umaga. Kasi na-stroke kasi ako. Disiplina tuwing umaga ang ehersisyo para kay Rolando Eli. Hindi raw niya naramdaman na kailangan pilitin ang sarili na gumising na maaga. Importante kasi minsan minamaintain ko rin yung BP ko. At kung energy ang usapan, punong-puno ng intensity sa kanyang morning Zumba si Let Tias. Bonding na sa kanyang mga kaibigan, napapanatili pa raw nito ang maganda niyang kalusugan. Ay maganda to sa health namin. Araw-araw susumba para malakas ang resistensya namin. Lalo na kami magsisenyor na ako. Susan, ayon sa mga doktor, ay madali daw tandaan, ehersisyo at iwas bisyo. Ito ang unang balita mula rito sa San Juan, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. May mga nagmumungkahi na magtakda na rin ng maximum suggested retail price sa itlog kasunod ng pagtaas ng presyo nito. Pabor naman dyan ang ilang nagtitinda at mamimili. Live mula sa Marikina, sa unang balita si EJ Gomez. EJ, Igan, matapos sa baboy at bigas, pinag-aaralan naman ngayon ng Department of Agriculture kung dapat din bang magkaroon ng MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa itlog para daw maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo nito. Masusing minomonitor ngayon ng Department of Agriculture ang presyo ng itlog sa mga pamilihan para masigurong abot kaya ng mga mamimili. Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ay bunsod ng election spending at pagkamatay ng mga manok dahil sa mainit na panahon. Base sa latest daily price monitoring ng DA, ibinebenta ang itlog sa 6 pesos hanggang 11 pesos depende sa klase at laki. Dito sa Marikina Public Market, mabibili ang pinakamaliit na itlog sa 7 pesos. Ang small size, 7 pesos and 50 centavos. Ang medium naman, 8 pesos kada piraso. Habang ang large ay 8 pesos and 50 centavos. At ang pinakamalaki o jumbo, 10 pesos ang isa. Ang kada tray naman, 210 pesos hanggang 270 pesos depende sa laki ng itlog.
Ayon sa tinderong si June, tumaas ng 5 pesos hanggang 10 pesos ang presyuhan ng kada tray ng itlog. Ang sabi ng supplier namin, nagpapalit ng manok yung farm para dumami ulit yung itlog. So halos sabay-sabay silang nagpapalit, kaya yung supply medyo kokonti. Kaya tumataas ang price ng itlog. Sabi ng DA may mga mungkahi na para sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa itlog. Ayos lang daw yun ayon sa ilang nagtitinda. Ang sa akin okay lang yun kasi para hindi talaga tuluyan tumaas ng todo. Kaya lang dapat i-check lahat mula farm hanggang doon sa pinakamaliit na tindahan. Check mabuti kung talaga bang tama yung patong nila o hindi. Pabor din sa mga mamimili ang pagkakaroon ng MSRP sa itlog. Kahit na mahal, bibilin pa rin namin. So mas maganda po na magkaroon ng suggested retail price para po hindi pa bago-bago yung mas maganda po na magkaroon ng fixed price. Saka namang apo, sa apo ko ba? Favorite po yan. Kailangan laging may itlog. Iga, nasabi pa ng DA, magkakaroon muna sila ng konsultasyon sa egg industry stakeholders kaugnay ng pagpapataw ng maximum SRP sa itlog. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mas paigtingin ni Senador Lito Lapid ang kaalaman ng publiko sa free legal assistance. Subsidiya para sa bayarin sa kuryente ang isinusulong ni Congressman Rodante Marcoleta. Pagpapalawak sa mga benepisyo ng barangay officials ang itinutulak ni Senadora Amy Marcos. Kasama niya sa pagtitipon si Senadora Pia Cayetano. Si Kiko Pangilinan, ipinaalala na bumoto batay sa track record ng kandidato. Dumalo sa General Assembly ng Liga ng mga Barangay, sina Manny Pacquiao na isusulong ang libreng pabahay. Tito Soto, Senador Francis Tolentino na iniulat ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang teritoryo. Congressman Erwin Tulfo, Benhar Abalos na nais palakasin ng NFA para tulungan ang mga magsasaka. At Senador Bong Revilla na tututukan daw ang mga magsasaka, OFW at iba pa. Paglaban sa korupsyon ng pangako ni Ariel Querubin sa tricycle drivers. Nag-motorcade sa Candoni, Negros Occidental si Congressman Bonifacio Bosita. Kapakanan ng children with special needs ang ipinaglalaban ni Angelo de Alban. Uunahin daw ni Senador Bongo ang paglalapit ng serbisyo sa publiko. Tututukan ni Ping Lacson ang paglaban sa korupsyon. Nag-motorcade sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila si Atty. Raul Lambino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nakatakdang maghain ng reklamo ang isang police captain sa Quezon City laban kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head, Gabriel Go, dahil sa paraan ng paninikit sa kanya nung nakaraang linggo. Ayon sa National Police Commission, hindi dapat namamahiya si Go. Humingi naman ng paumanhin ng MMDA sa publiko at sa sangkot na pulis. May unang balita si Mark Salazar. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA sa tapat ng isang police station sa Quezon City nung nakaraang linggo. Sa video na ngayon ay inalis na sa social media, pinapagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe. Dahil sa mga motorsiklong nakaparada sa bangketa, humingi ng paumanhin si Felipe sa kanya pero hindi raw nagustuhan ni Go ang approach ng pulis. Ang insidenteng yan, inimbestigahan na ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Felipe na balak daw magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya, clear violation of the Data Privacy Act, extremely libelous yung ginawa din niya.
So I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin niya si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Kinwestiyon din ni Senator J.V. Ejercito ang ginawa ni Go na para sa kanya ay pambabastos sa pulis. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order. Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer. Pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko pati kay Felipe at kanyang pamilya. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Nakabisita muli si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kapatid niyang si Veronica at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya. Ang bise, may mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong mas mabuti na raw ang relasyon nila ng kanyang ama. Live mula sa The Hague, Netherlands, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-1:30 na madaling araw ngayon dito sa The Hague. Sa gitna nga ng panggigipit umano sa kanilang pamilya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y sa pamamagitan niya ay nagkapatawaran sila ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din siya ng mas magandang relasyon sa kaniyang kapatid na si Veronica. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scheveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore. Yeah. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you. Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Abansenya, ang common law wife ng dating Pangulo. I was updating him with the situation with our families and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, and that we are continuing to pray for him. And ngayon, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. I always remember him. I don't know with you, but Ayon pa kay Vice President Sara, nais daw talaga ng ama na makabalik sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, kung nais ng nakakulong na pansamantalang mapalaya sa isang bansa, dapat handa ang bansang iyon na sundin ang mga kondisyon ng ICC gaya ng walang risk of flight, risk of interference ng mga saksi sa ebidensya, at pangatlo, risk of continuing crimes. wala naman po kami hinihingi sa palace. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are, what the government intends to do with the return of President Duterte.
Umaasa naman si Vice President Sara na mabubuo na ang defense team ng dating Pangulo. May hinihintay na lang daw siyang dokumento. Ayon naman kay Veronica, dito na raw siya sa The Hague magdiriwang ng kanyang kaarawan at plano naman daw ng mga magkakapatid na magsalitan sa pagbisita sa kanilang ama. Kaya plano raw ni Congressman Pulong at ni Mayor Baste na bumisita rin dito sa The Hague sa mga susunod na buwan. Pinaghahanda ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sa posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task. Ay kay Browner, trabaho ng NOLCOM na manguna sa pagliligtas sa mga Pilipino sa Taiwan. Sinabi ito ni Browner sa gitna ng pagpapadala ng China ng kanilang militar, Navy at Air Force sa paligid ng Taiwan para sa military exercises. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, wala pa silang namamataang live fire mula sa mga drill ng China, pero hindi raw bababa sa 71 military aircraft at 13 Navy ship ang kasali roon. Nagpadala na rin daw sila ng kanilang mga military aircraft sa lugar. Ayon naman sa Foreign Ministry ng China, ang military exercise nila ay babala sa mga sumusuporta sa independence ng Taiwan. Nanalo ng gold medal si world number 4 pole vaulter EJ Obiena sa Taiwan. Nanguna si EJ sa Taiwan International Pole Vault Championship. Na-clear niya roon ng 5.50 meters sa kabila ng pagkaroon ng makapal na hamog. Tinawag na niya itong leap of faith. Sabi pa ni EJ, kakaiba ang hamon na ito at natutuhan niyang lalong magpursige. Kinumpirma ni Slay actress Mikey Quintos na break na sila ni Lolong star Paul Salas sa Fast Talk with Boy Abunda. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo. Hiwalay na kami dito. Sabi ni Mikey, mutual ang decision nila sa breakup at walang third party na involved. 2022 nang aminin ni Paul na dating na sila ni Mikey. Naging magka-love team din sila sa series na The Lost Recipe. Dasal daw ni Mikey ang healing para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat din siya sa 4 na taong relasyon nila ni Paul. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.